Hello mga idol! Nakabalik na po ako galing sa bakasyon. Pasensya na sa ilang araw na hindi naka-upload. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko muna mag-shoutout. Shoutout po sa iyo Idol Joel Kakiro. Shoutout din sa iyo Lods Gems Ivan Bravo Simakon. Shoutout po sa iyo Idol Jeremiah Teves. Shoutout Lods Jason Del Lava at kay Miss Jennifer Besana Yabet. Shoutout po Idol Harold at sa asawa mo na si Elizabeth Lopez. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Yuseong. Nakalabas na ang ating bida sa Grand Medical Temple, habang naglalakad ay tinitignan nito ang main hall, sa isip-isip ng ating bida na sa dati niyang buhay ay hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon makapasok sa main hall kahit pa ilang dekada siyang nagsilbi sa Alliance. Ngunit ngayon ay nanggaling pa siya sa Grand Medical Temple at na-offeran pa na maging disipulo ng Merem High Lord. Sa isip-isip pa ng ating bida na kung pwede ba maging isang disipulo ng Merem High Lord ang isang tulad niya, napagtanto niya na sobrang laki ng pinagbago ng nakaraan. Subalit kahit ganoon pa man ay proud siya sa laki ng progreso na nakamit niya ngayon. Habang papalabas ng main hall ay nakita ng ating bida ang tatlo na nag-aabang sa kanya sa gate ng main hall. Sinabihan niya ang tatlo na kung paano ng mga ito nalaman na pabalik na siya. Ayon naman kay Soso na narinig nila ang bali-balita na nagising na ang ating bida, nakangiti na sinabi ni Bongde Alan na nag-alala daw siya kay Yuseong. Buti na lang ay okay na ito. Naiinis naman na sinabi ni Soso na bakit palagi na lang si Yuseong nawawala ng malay kada laban nito. Masyado daw lampa ang ating bida. Sinabi naman ni Giho kay Yuseong na isang lampa daw ito. Ayon pa dito na dapat ay gayahin na siya ni Yuseong na matulog na palagi para hindi na ito himatayin pa kada pagkatapos ng laban nito. Pahabol ni Giho na baka gusto daw ni Yuseong na siya na magsanay dito bilang big brother nito. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na hindi na kailangan pa. Okay lang daw siya. Sa isip-isip ng ating bida na si Giho ang unang naging kaibigan niya sa panibago niyang buhay, at dahil ito ang unang naging kaibigan niya ay tinuturing niya ito na kababatang kaibigan. Inakbayan ni Giho si Yuseong habang sinasabi na bilang big brother nito ay siya na ang bahala na mag-training sa ating bida. Ayon naman kay Yuseong na 15 araw na ang nakalipas nung nanalo si Giho sa postahan sa kantin kaya hanggang kailan ni Giho na ituturing ang sarili niya na big brother nila. Pahabol pa nito na dahil matagal na ang huling postahan nila, mas maganda na magpostahan ulit sila kung sino ang dapat na tawagin na big brother. Sa isip-isip ng ating bida na hindi sila naging matalik na magkaibigan ni Giho dahil sa kasiyahan o paglalaro, kundi dahil sa palagi silang naglalaban gamit ang mga kamay at paa. Kaya kung iisipin ay matalik na magkaibigan sila pati na rin mortal na kakumpetensya ang isa't isa. Sinabi ni Giho na kung bakit hindi na nila gawin ang postahan ngayon na mismo. Kung sino ang unang makakatama sa noo ay siya ang magiging big brother sa kanila. Biglang may naramdaman ang ating bida, at humawak ito sa tiyan niya habang sinasabi na masakit ang tiyan niya. Nagulat naman si Giho sa nangyayari kay Yuseong. Nag-aalala na tinanong ni Giho si Yuseong kung anong nangyayari dito. Kung sumasakit ba ang tiyan nito dahil sa bugbog na natanggap nito kay Master Honjin, samantalang ang ating bida ay patuloy na sumasakit ang tiyan hanggang sa sinipan ni Yuseong si Giho sa piga-piga habang sinasabi na sumakit ang tiyan niya dahil sa gutom. Nabigla naman si Giho sa biglaang ginawa ng ating bida. Habang tumatakbo ay sinasabi ni Yuseong na hindi muna siya interesado sa postahan sapagkat 4 na araw na siyang hindi kumakain at sa ngayon ay sobrang nagugutom na siya. Naiinis naman si Giho habang sinasabihan ng ating bida na bastardo. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na kailangan na nila kumain. Si Giho naman ay naiinis habang sinasabi na hintayin siya ng 3. Habang naglalakad na para pumunta ng kantin ay tinanong ni Yuseong si Giho kung maganda ba ang naging resulta ng evaluation nito. Ayon naman kay Giho na mas maganda pa kaysa kay Yuseong.
Sa kabilang banda ay nasa isang lugar ang apat kung saan ay may ilog sa buong paligid ng lugar. Sinabi ni Giho na hindi siya makapaniwala na may ganitong lugar dito sa institute. Ayon naman kay Yuseong na ang lugar na ito ay perpekto para sa pagbato ng bato habang pinapalukso ito ng maraming beses, kaya naghanda na ang ating bida para subukan ng pagbato ng bato. Sinabi ni Giho na masyadong seryoso si Yuseong kahit na alam naman ito na matatalo ito sa kanya. Sa lakas ng pagbato ng ating bida sa bato ay tumalon ang bato ng maraming beses, hanggang sa nakagawa ang ating bida ng 8 pagtalon ng bato. Nakangiti naman na sinabi ni Giho na siya naman ang susubok bumato ng bato. Hinawakan nito ng mabuti ang bato, hanggang sa malakas ni Giho na binato ito sa tubig, at sa lakas ng pagkakabato ni Giho ay nakawalo din itong talon sa tubig. Subalit sinabi ni Giho na kahit paparehas sila nakawalong talon ng bato sa tubig ay mas malayo naman ang inabot ng sakaan niya. Pahabol pa nito na kung hindi pa sapat iyon ay pwede naman sila maglaban ng isa pang round. Napatingin na lang ang ating bida kay Giho, hanggang sa binati nito si Giho sa pagkakapanalo nito. Biglang napatigil si Giho sa sinabi ni Yuseong. Hanggang sa sinabi nito na kung bakit binabati siya ni Yuseong dahil lamang sa larong pagbato, kung inaasar ba daw siya nito. Ayon naman kay Yuseong na seryoso siya sa pag-congratulate kay Giho. Napapabuntong hininga na lang si Giho sa mga sinabi ni Yuseong. Ayon naman sa ating bida na masakit kasi ang tiyan niya kaya nawala na siya ng gana na makipagkumpetensya pa ngayon. Naiinis naman na sinabi ni Giho na kanina ay kumain na sila dahil nagugutom ito, subalit ngayong ay parang bata naman ito na iyakin. Pahabol pa nito na hahayaan niya si Yuseong na gumamit muna ng banyo at ipagpapatuloy na lang nila ang laban pagbalik nito. Napapangiti na lang ang ating bida. Sa isip-isip niya na ganito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng tunay na kaibigan, kaya kailangan niya maging tapat dito palagi. Ang tunay na magkaibigan ay dapat hindi dinadaya o niloloko ang isa't isa, at saka sa umpisa pa lang ay hindi naman talaga para sa kanya yon. Kaya habang nakatingin kay Giho ay nasa isip niya na binabati niya si Giho sa pagiging opisyal na disipulo ng Merem High Lord. Sa kabilang banda, sa lugar ng tanggapan ng Merem High Lord, habang naglalakad si Master Bongnam papunta kay Merem High Lord ay tumatawa ito. Sinabi ni Master Bongnam na kung ano ang pakiramdam ng tanggihan ng isang disipulo ng ganon-ganon na lang. Napalingon naman si Merem High Lord habang sinasabi na dumating pala ang Chancellor. Pahabol pa nito habang nakangiti na hindi niya maintindihan, subalit parang mas gumaan ang pakiramdam niya sa pagtanggi sa kanya ni Yuseong. Nagtataka naman si Master Bongnam kung bakit mas gumaan pa ang pakiramdam nito. Napapangiti na lang si Master Bongnam habang sinasabi na kakaiba din si Merem High Lord. Ayon naman kay Merem High Lord na hindi niya alam, subalit sa tingin niya na magiging disappointed siya kung sakaling madaling tanggapin agad ni Yuseong ang inaalok niya. Ayon naman kay Master Bongnam na tama nga si Merem High Lord, kahit siya ay sobrang magugulat kung sakaling tanggapin agad ni Yuseong ang inaalok nito base sa pagkakakilala niya sa ugali ni Yuseong. Tinanong naman ni Merem High Lord na kung sa tingin ba daw ni Master Bongnam na kaya tinanggihan ni Yuseong ang inaalok niya sapagkat alam ni Yuseong ang patungkol doon. Nagtaka naman si Master Bongnam at tinanong niya ito kung ano ang patungkol na sinasabi nito. Ayon kay Merem High Lord na sinabi sa kanya ni Yuseong na ang kunin niyang disipulo ay ang taong dati na niyang gustong kunin noon pa. Sinabi ni Master Bongnam na kung ang ibig sabihin ba ni Merem High Lord na alam ni Yuseong na interesado ito kay Giho noon pa bilang disipulo. Ayon naman kay Merem High Lord na hindi siya sigurado, subalit sa ngayon ay haka-haka pa lang. Sinabi naman ni Master Bongnam na ang pangalawa sa best candidate ng Dragon Phoenix exam na si Giho. Bukod sa pagkakaroon nito ng biyayang magandang pangangatawan at ki ay kaya din itong gumamit ng dream fighting technique. Ang dalawang ito ay pareho na nanggaling sa iisang academy, kaya maraming alam si Yuseong sa kakayahan at talento na meron si Giho. Kaya siguro ang sa tingin ni Yuseong ay isa din si Giho sa mga karapat-dapat na mapabilang sa mga pagpipilian ni Merem High Lord bilang disipulo. Sa anumang kaso, ay nag-iwan si Yuseong ng malakas na impresyon sa araw ng interview nito. Kaya kung sakaling maging disipulo ito ni Merem High Lord ay magiging kontrobersyal ito. Sumang-ayon naman si Merem High Lord dito.
Pahabol pa ni Master Bongnam na kung si Giho ang kukunin nito ay sa tingin niya na hindi masyadong aalma ang 9 sects at 5 noble houses sa desisyon nito sapagkat si Giho ay nanggaling sa pamilya ng mga mandirigma, kaya ito ay perpektong disipulo para kay Merem High Lord at sa kakaibigan din ito ni Yuseong. Napaisip naman ng malalim si Merem High Lord hanggang sa sinabi nito na may isang katanungan siya kay Master Bongnam. Tinanong naman ni Master Bongnam kung ano yun, sinabi ni Merem High Lord na kung bakit hindi na lang ni Master Bongnam kunin si Yuseong bilang kanyang personal na disipulo. Tumatawa naman na sinabi ni Master Bongnam na kung sa tingin ba daw ni Merem High Lord ay madali niya lang makukuha si Yuseong bilang kanyang disipulo. Tumatawa na sinabi ni Merem High Lord na mukhang hindi nga magiging madali iyon. Seryosong sinabi ni Master Bongnam na hindi siya pwedeng maging master ni Yuseong. Sa totoo lang daw ay kinonsidera niya kunin si Yuseong bilang disipulo niya subalit napagtanto niya na wala siyang maituturo kay Yuseong. Nagtaka naman si Merem High Lord sa sinabi ni Master Bongnam. Ayon naman kay Master Bongnam na kung gusto ba daw ni Merem High Lord na malaman kung ano ang na-realize niya habang pinapanood niya si Yuseong. Pinagpapawisan na sinabi ni Merem High Lord na gusto niyang malaman ito. Sinabi ni Master Bongnam na na-realize niya na masyado siyang kaiya-hiya. Si Yuseong ay naging sariwang hangin sa kanya kapag kailangan niya huminga, sapagkat marami siyang natutunan kay Yuseong. Ang bata na iyon ay kapag dumaan sa pagsubok o hirap ng buhay, tulad ng pagbinato ito ng maraming bato ay gagamitin niya ang mga bato na iyon para bumuo ng isang kastilyo. Kahit na pinaulanan siya ng karumihan ng langit, susubukan niyang gamitin kung ano ang karumihan na meron siya at mas magsusumikap pa rin kahit na ang langit na ang pumipigil sa kanya. Na-realize niya din na hindi nasusukat sa edad ang maturity ng isang tao, at ang numero ng edad ay hindi masyadong mahalaga. Sigurado siya na nire-report na ng manggagamot ang kondisyon na meron si Yuseong. Hindi niya maisip kung anong landas ang dapat tahakin ni Yuseong, at kung paano niya ito gagabayan. Sa isip-isip ni Merem High Lord na si Master Bongnam ang master na naliwanagan sa maraming teorya at teknik, ngunit ang lahat ng iyon ay nangangailangan ng maraming talento para matutunan. Ang ganitong theoretical na kaalaman ay hindi tugma sa isang taong walang talento gaya ni Yuseong. Kaya napagtanto niya din na, sinabi ni Merem High Lord na sa tingin niya na hindi din siya nararapat bilang master ni Yuseong sapagkat ang mga kaalaman na meron siya ay karamihan na turo lang sa kanya ni Master Bongnam. Mapang-asar naman na sinabi ni Master Bongnam na magkaiba sila sapagkat tinanggihan ito ni Yuseong ng harap-harapan, kaya sabay na tumawa ng malakas ang dalawang magmaster. Biglang napahinto si Merem High Lord at tinanong nito si Master Bongnam na kung ano ang sa tingin nito ang rason ni Yuseong kung bakit mas pinili nito ang 8th Division. Ayon naman kay Master Bongnam na si Merem High Lord ang nagsabi sa kanya na si Yuseong ay isang taong walang ingat sa mga bagay-bagay. Ayon kay Merem High Lord na sinabi niya ngayon, sinabi ni Master Bongnam na hindi dahil na pinili ni Yuseong ang 8th Division ay walang ingat na ito na basta-basta na lang pumipili ng hindi niya alam, subalit sigurado siya na may pinuporsige itong makamit na landas na hindi nila alam. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang dalawa sa postahan sa paramihan ng talon ng bato sa ilog. Sinabi ni Yuseong na mas marami ang nagawa niyang talon ng bato. Ayon naman kay Giho na hindi niya nagawang bilangin ito kaya dapat ay ulitin ni Yuseong. Masayang nakahiga ang dalawa, sinabi ni Giho na sobrang lumakas na ang ating bida. Ayon naman kay Yuseong na hindi pa din nagbabago ang fighting spirit na meron si Giho. Sa isip-isip pa niya na habang tumatagal ay mas lalong lumalakas si Giho, pati ang stamina na meron ito ay kasing taas ng meron siya. Kahit pa nag-training siya ng sobra-sobra ay nakakasabay pa rin si Giho sa kanya. Tinanong ni Giho si Yuseong kung anong division na nga ulit ang pinili nito. Ayon sa ating bida na 8th Division ang pupuntahan niya. Naiinis naman si Giho habang sinasabi na hindi pala nagbibiro noon si Yuseong na ang pinipili niya ay ang 8th Division. Ayon naman sa ating bida na hindi siya makikipaglaban ng sobra-sobra kung magbibiro lang siya noon sa interview nung sinabihan niya si Master Honjin na sa 8th Division siya pupunta. Habang pinagpapawisan ay wala na lang masabi si Giho. Sinabi ni Yuseong na seryoso siya sa desisyon niya na pumunta sa 8th Division. Nadidismaya naman si Giho at sinabi nito na mukhang mas lalong naging bobo si Yuseong simula nang naglakbay ito noong taglamig.
Pahabol pa nito na hindi naman siguro nahulog si Yuseong sa bangin at tumama ang ulo nito noong taglamig dahil sa mga walang kwentang desisyon na ginagawa nito ngayon. Sinabi naman ni Yuseong na nahulog nga siya sa bangin noong paglalakbay niya subalit hindi na niya tinuloy pa ang sasabihin niya. Sa isip-isip ng ating bida na walang problema sa ulo niya, mas gumagana pa nga ito ngayon. Ang mga pumapasok ngayon sa utak niya ay ang mga idea kung ano ang mga sunod na hakbang ang gagawin niya at kung paano niya mapagtatagumpayan ang mga idea at plano na iyon. Dismayado na sinabi ni Giho na magsabi ng totoo si Yuseong na hindi nito alam kung ano talaga ang meron sa 8th Division, kung alam ba talaga nito kung para saan ang 8th Division, sa isip-isip ng ating bida na syempre ay alam niya, kaya nga binigay niya ang lahat ng meron siya sa laban kay Master Honjin, kahit pa ang kapalit noon ay ang pagkakarete niya sa pagamutan sa loob ng 4 na araw, sinuko niya din ang binigay sa kanya na oportunidad para maging disipulo ng Merem High Lord, sapagkat malaki ang expectation ni Yuseong kay Giho. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na kaya siya pumunta sa 8th Division dahil gusto niya mag-aral at mag-improve pa bilang study auntie. Hindi na lang makapaniwala si Giho na seryoso si Yuseong sa mga pinagsasabi nito. Habang paalis ay sinabihan ni Yuseong si Giho na mag-aral din ng mabuti sapagkat gusto niya din ito makita sa tuktok ng Merem balang araw. Ayon naman kay Giho na bakit parang ang dating ay nagpapalam na si Yuseong, samantalang pupunta lang naman sila sa magkaiba na division. Tigilan na daw ni Yuseong ang pagdadrama, ayon naman kay Yuseong na hindi na sila masyado magkikita sapagkat ang First Division ay mas maraming oras na gumagawa ng mission sa labas ng academy. Ayon naman kay Giho na pwede naman sila lagi magsabay kumain sa kantin. Sinabi naman ni Yuseong na tignan na lang nila sapagkat ngayon ay ang unang araw ng school, hindi nila alam kung magkakaroon pa sila ng pagkakataon magkasabay sa pagkain. Sinabi ni Giho na sana daw ay ang unang lesson nila ay kung paano maglakad sa tubig. Sinabi naman ni Yuseong na ganito ba daw talaga kadaldal si Giho. Ang monghe na si Ilsong, ang Merem High Lord noong panahong iyon, ay may ugali na mangolekta ng mga libro mula sa buong mundo, nang lumipat at dala ng alliance ang punong tanggapan nito sa Jeongju. Maraming maimpluwensyang organisasyon, kabilang ang mga nangungunang mga ngalakal ng Junguan, ang 4 na pinuno sa labas ng mga lupain sa labas, at ang grupong panseguridad ng Junguan ay nagbigay ng hindi mabilang na libro sa alliance. Ang aklatan ng alliance na nagsimula bilang isang maliit na archive sa Hangzhou ay lumaki upang mag-imbak ng hindi mabilang na bilang ng mga libro hanggang sa ang bilang nito ay sa wakas ay umabot na sa milyon upang tawagin itong Million Book Athenaeum, at doon nag-umpisa na makilala ito na pinakamalaking aklatan ng Junguan at may posibilidad na kilalanin din ito sa buong mundo. Gayunpaman ay hindi pa rin sigurado ang ating bida kung ang Athenaeum ay talagang naglalaman ng milyon na libro tulad sa ipinangalan dito sapagkat sa dati niyang buhay ay hindi siya pinapayagan na makapasok dito kahit pa na isa siyang honor student noon ng Sangho Valley, subalit ngayon ay magiging iba na ang sitwasyon sapagkat isa na siya ngayong opisyal na miyembro ng 8th Division at may pagkakataon na siyang makita kung naglalaman ba talaga ito ng 1,000,000 na libro. Subalit habang nag-iisip ay biglang may napansin si Yuseong. Nagtataka siya kung bakit sinusundan siya ni Bongdeala. Sinabihan ni Yuseong ito na bakit pa ito sumusunod sa kanya sapagkat nag-usap-usap na sila na magkakanya-kanya na silang punta ng mga division nila pagkatapos kumain. Ayon naman kay Bongdeala na hindi naman daw niya sinusundan si Yuseong. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabi ni Bongdeala. Ayon pa kay Bongdeala na ngayon ang unang araw ng klase nila, sinang-ayon na naman ito ni Yuseong subalit sinabi nito na ang lugar na tinatahak nila ay ang papunta sa Million Book Athenaeum. Nakangiti naman na sinabi ni Bongdeala na kaya iyon ang rason bakit papunta din siya. Nagtaka naman ang ating bida sa mga pinagsasabi ni Bongdeala. Ayon naman kay Bongdeala na siya punta balak doon, dismayado naman na sinabi ni Yuseong na ang ibig ba sabihin ni Bongdeala ay sinusubukan niya na pumunta sa Million Book Athenaeum. Pahabol pa nito na kung sumali din ba daw si Bongdeala sa 8th Division, masaya na sinang-ayon na naman ito ni Bongdeala.
Tinanong ni Yuseong kung alam ba daw ni Bong Deola kung para saan ang 8th Division. Masaya naman na sinabi nito na alam niya kung para saan ang 8th Division. Sa isip-isip ng ating bida na mukhang wala ng ibang choice si Bong Deola kundi ang sumali sa 8th Division sapagkat masyadong mahina ang lakas at kakayahan nito para mapabilang sa iba pang division sa Waryong Valley bukod sa 10th Division. Napagtatanto niya rin na patuloy ito nagsasalita ng mga weirdong salita. Kaya sinabihan niya si Bong Deola na pwede naman ito magsalita ng lingwahe niya kapag kausap siya nito sapagkat maiintindihan niya ito. Hindi naman sinang-ayonan ito ni Bong Deola sapagkat gusto niya daw lumipad. Wala na lang masabi ang ating bida sa mga pinagsasabi nito. Ayon naman kay Yuseong na baka ang gusto sabihin ni Bong Deola ay gusto niyang maging mahusay sa pagsasalita ng lingwahe nila. Pahabol pa nito na baka mahirapan ito sa 8th Division kung hindi ito makakapagsalita ng maayos. Ang 8th Division ang naging lugar kung saan hinahasa ang mga utak ng mandirigma ng MERM. Kahit pa napapabilang ang 8th Division sa mababang ranking ay hindi masyado nadidiscriminate ang 8th Division sapagkat ang kasalukuyan na MERM High Lord ngayon na si Chong Jegal ay dating miyembro din ng 8th Division. At hindi tulad ng ibang mga division ay ang 8th Division ay lugar ng mga prodigy ng mga mandirigma patungkol sa talino na meron ito. Sinabi ni Bong Deola na medyo bobo daw siya sa pagsasalita subalit ang utak niya ay masyadong malatastes. Sinabi naman ni Yuseong na baka ang tinutukoy nito ay ang utak niya ay matalas. Sinabi pa ni Bong Deola na sa lugar nila ay sikat siya bilang prodigy. Pinagpapawisan na lang ang ating bida habang iniisip na kung anong prodigy ang pinagsasabi nito. Siguro daw ay ang tinutukoy nito ay prodigy si Bong Deola sa lugar nila at may posibilidad na totoo yun. Subalit alam niya na maraming problema ang pagdadaanan nito lalo na sa pagsali nito sa 8th Division. Kahit na siya ay aminado din na maraming isyo ang kakaharapin niya sa 8th Division kaya nakapagdesisyon ng ating bida na mag-focus na lang sa sarili niya, lalo pa na mahina siya pagdating sa academics pati na rin sa martial arts. Ang ginagawa niya lang naman ay ang sundan ng landas ng mga traidor na 5 monkey para makuha ang mahimala na fenomeno na dapat ay makukuha ng mga ito kaya siya napadpad sa 8th Division. Subalit alam niya na umpisa pa lang ito sa tunay na layunin niya. Habang binabasa ang karatula ng Million Book Athenaeum, ay alam niya na maraming pagsusumikap ang kailangan niya gawin kung totoo man ang karatula na nakasulat dito patungkol sa dami ng libro sa lugar, at habang naglalakad na papasok ay sa isip-isip pa ng ating bida na sana ay masyado lang pinapalaki at hindi totoo na umabot na sa milyon ang mga libro na meron ng lugar na ito. Tinanong ni Bong Deola kung bakit hindi pa lumalabas si Yuseong. Ayon naman sa ating bida na baka ang gusto sabihin nito ay kung bakit hindi pa siya pumapasok. Habang papasok ang dalawa ay sinabihan ni Yuseong si Bong Deola na magsabi ito ng totoo na kung nagagalit ba ito kung paano niya tratohin si Bong Deola. Ayon naman kay Bong Deola na totoo yun. Sinabi naman ni Yuseong na mukhang sabik si Bong Deola na aminin ito. Sa kabilang banda sa loob ng Million Book Athenaeum ay makikita natin na nagtitipon-tipon na ang mga disipulo na napapunta sa 8th Division. Makikita natin ang hindi mapinta na pagmumukha ng ating bida. Sa isip-isip nito ay ang buong lugar ng loob ng Million Book Athenaeum ay may masangsang na amoy ng papel. Habang nakatingin sa lugar ay napagtanto niya na ang lugar na ito ay magiging magandang lugar para sa mga tao na mahilig magbasa ng libro. Subalit para sa kanya ay hindi maganda ang lugar na ito. Habang nakatingin sa dami ng libro na meron sa loob ay pinagpapawisan na lang ang ating bida, napapamura na lang siya habang sinasabi na ito pala ang tinutukoy na Million Book Athenaeum, at kung titignan ay may mas mahigit sa 1,000,000 ang libro na nandirito. Kahit na si Bong Deola ay namamangha din sa dami ng libro na nakapaligid sa kanya. Sinabihan ng isang disipulo ang kasama nito na tignan ang uniforme na suot niya, napakaastig niya daw tignan sa suot na meron siya. Tumatawa naman na sinabi ng isang mangarap ng gising ito, hindi bagay sa kanya ang uniforme. Napansin naman ng ating bida ang biglaang pagtakbo ni Bong Deola. Habang pinagmamasdan niya si Bong Deola na tinitignan ang napakaraming libro ay napagtanto niyang masaya ito at excited sa mga libro na meron ng lugar na kinaroroonan nila. Habang patuloy na nakatingala ay sa isip-isip ng ating bida na ang kailangan niya lang naman gawin ay ang hanapin ng libro na may pamagat na Needle in Haystack.
Habang naghahanap ay biglang may napansin ang ating bida, gamit ang third eye ay tinitignan nito ang isang tao, habang nakatingin kay Demonggi ay napagtanto ng ating bida na tama ang hula niya na nandito ito sa lugar na ito, habang nakatingin kay Demonggi ay sa isip-isip niya na ang tao na ito ang makakahanap sa pangalawang mahimalang phenomenon, at isa sa hindi mabilang na mga libro na meron ang lugar na ito ay, si Demonggi na isa sa mga miyembro ng traidor na Five Monkey, ang taong makakahanap ng Dull Mind Technique.